ang business ng mga nagtitinda ng mga puon-puon, di ano dyan, mga amulet, di ano dyan, mga santo-santo nila doon. Kasi ipinasunog ni Apostol Pablo yung mga yun sa gitna ng plaza. So they decided to leave and go to Thessalonica. Okay, so come with me to Thessalonica. Thessalonica is just around 1.5 hours from Philippi. Okay, so 3 months doon si Apostol Pablo and his entourage. 3 buwan sila doon. But the Jews were judging them. Bakit? Pero mga Hudyo sina Apostol Pablo, ha? Why were they opposed? Mga Hudyo na mayroong bagong relihiyon na itinatatag sina Apostol Pablo. Kasi ang religion nila ng mga Hudyo ay Judaism, unto them one God. But here is bagong Christian daw ang tawag sa kanila, na itinataas naman nila ang Jesus Christ at kiniklaim na God. Ayaw ng mga Hudyo yan. So, they were persecuted. And they were almost, nakatakas nga lang si Apostol Pablo in that night. Okay? At alam niyo kung saan sila pumunta? Berea. Ang galing ni Sister Rachel. The Lord bless you. By the way, pasalamatan natin si Sister Rachel for, actually siya yung nag-arrange ng trip na ito. Bravo, tol. Kaya nakita ko na ito yung kanyang one thing that the Lord can use her sa mga ganitong bagay. Thank you, Sister Rachel, ha? Thank you. At hindi tayo magugutom kasi naghahanda mayroon din siya. Pero mamaya pagkatapos ng service natin iyan. Hallelujah. Kumain muna tayo ng salita ng Diyos. And so, noong inupos sila at pinaghahanap sila, nakatakas sila going to Berea. Berea is just 1 hour or something like 60 minutes. 1 hour nga. 60 minutes from Thessalonica. And then, nagtagal din sila ng another 3 months. Nag-preach sila. Although a church was born in Thessalonica under the anointing of the Holy Spirit of the Lord, and also in Berea. You see? And in the book of Acts, the Bereans were called to be the most noble among the Christian groups kasi pagkatapos na mag-preach yung mga apostol doon, chine-check nila sa manuscript nila, sa scriptures kung tama. Nakikinig pa ba ako? Huwag kayong maingay. Yun. Chine-check nila sa manuscripts nila. But then again, after 3 months, nalaman ng mga Hudyo na nandun sila sa Berea. So, they went to seize Paul again. Alam niyo, this time, sa gabi, sa Berea, pinatakas si Apostol Pablo going to Athena. Siya rin si Athena. Okay, so may story si Pablo dito sa Athena. Nagpipreach siya dyan sa Agora, sa market, doon sa malapit sa may Parthenon ng Acropolis. That's why he was invited sa Parthenon. Kasi ang mga Athenians were philosophers. Alam nyo yan, di ba? Kung hindi, abay, ewan ko sa tagal nyo dito sa Greece. Hindi nyo alam. Mga philosophers sa mga Greeks because they know. Kaya nga, yung academe sa kanila nang galing. Originality ng academia. Okay? So, they were a people who were knowledgeable. And they want new knowledge, panibagong knowledge, panibagong kaalaman, karunungan. Gusto nilang naririnig yan sa Parthenon. Okay? Which was a former temple of Athena. Yan yung Parthenon. Now, when they heard about Paul, in-invite nila. And they asked, who is this? Itong sinasabi niyang God. And that was an avenue for Paul to explain to them who is God, na ang sabi niya, in Him we live and move and have our being. Okay? Ang Diyos ipapakilala ko sa inyo in the person of Jesus Christ. Okay? So, there were scores of believers na naging Christian dito, like Gaius, Demetrius,
Okay, pero walang remarkable na church na itatag dito sa Apostol Pablo. Okay? Kasi matatalino nga yung mga tao rito. Okay? So, since walang masyadong naitatag, and so Paul went to Corinth. Punta na tayo sa Corinth. Okay? Doon sa Corinth, napupuntahan natin, doon nag-stay siya for 1.5 years. Kasama niya noon si Timothy and Titus, who came from Ephesus. Andun din si Silas. And of course, we assume na andun na rin si Luke because si Lucas ang sumulat ng Book of Acts. Alam niyo ba yon? Very good. Hindi, walang sumagot. Bukod sa Book of Acts, ano pa ang sinulat ni Lucas sa Biblia? Search na. Luke? Very good. Natural. Siya yung author, so dalawa. Because Luke was a doctor, okay, by profession. Yun yung pinuntahan natin sa Thiba noon, kung saan siya pinatay. Si Lucas, do you remember? Yes, at Hindi siya original na apostol, but he wrote the book of Acts. Okay, so doon sa Corinto, nagtagal si Apostol Pablo. But the problem was, ano naman ang problema sa Corinto? In Corinth kasi is a wealthy. During that time, hanggang for almost 100 years, hanggang 146 BC, okay, naging prosperous ang Corinth kasi ang place na yon, if you remember, mayroong dagat sa east, mayroong dagat sa west. Kaya nga binutas at gumawa sila ng kanal. Do you remember that? Yes. Para hindi na magra-round robin pa yung mga barko pupunta sa west o pupunta sa east, kundi tatawid na lang doon sa kanal. Makakatipid ng lahat, ng pagod, ng pera, makakatipid ng oras ang mga barko. Kaya yung Corinth Canal ang pupuntahan natin. Okay, so go back to history. Naging wealthy ang Corinth kasi hawak nila yung ports ng east at saka west ng Corinth. So, because of that wealth, maraming dumadayo ng mga traders, even mga kings and mga queens, dumadayo dyan sa kasi it was the wealthiest city of Greece, of Achaia during that time. Okay? Pero hindi nagtagal kasi na-invade ang Corinth. Okay? And then, before the coming of Paul, na-rebuild ang Corinth kasi naging, how do you call this? Naging peaceful uli ang Corinth. Now, yung pupuntahan natin pagkatapos ng Corinth Canal is the Acro-Corinth na tinutukoy. That is a hill measuring 1,886 feet below the ground. Okay, may nag-ano sa akin. Thank you ha. Yun yung next na pupuntahan natin. Yung castle na yun na pupuntahan natin, that was known to be before the temple of Aphrodite. Sino si Aphrodite? Aphrodite. Okay. Aphrodite sa English, alam nyo na, in English nyo nandito tayo, Aphrodite. Okay. Ngayon, si Aphrodite was a goddess of love. Do you remember that? Yes. Yung hindi nakakaalam, alam nyo na ngayon. Sa tagal mo na dito sa Greece, Aphrodite was a goddess of love. Hallelujah. Ngayon, because she was a goddess of love, maraming mga nag-work doon na men and women, okay, doon sa castle na yon, because it was a thriving castle. Kasi ang castle kasi small city na yan, kumpleto na yan sa loob, okay? But the thing is, before Paul came, yung castle na yon sa taas na pupuntahan natin, ay huwag kayo maingay, okay? Yung pupuntahan natin ay naging center of prostitution. Now I know. Yung mga nagsiservice sa templo ni Aphrodite, mga prostitutes. God. Kaya yung mga lalaki from the city doon sa baba, kasi pagkatapos natin sa Acro-Corinth sa taas, bababa tayo sa ancient Corinth. Yun yung city
na kung saan nagtatag si Apostol Pablo ng iglesia Wow. na tumagal sila. Ngayon, yung city na yon puno ng immorality Mhm. dahil nga sa templo na nasa taas. Ang mga lalaki umaakyat sa taas at alam nyo na kung ano nangyayari doon. So, yun. So, this is now the problem. Shall you say, what's the problem? What's the problem? Ito yung problema. Anong Nakapagtatag si Apostol Pablo ng iglesia doon sa city. But the problem was, the people came, those who were converted, hindi naman kaagad ang Christian, pag naku-convert yan, hindi naman naiiba kaagad ang ugali niyan eh. Yeah. Wag Exactly. mo nga isipin na may Christian na pag nakakilala kay Lord, mamaya holy na. Hindi. Kaya magtaka ka, bakit nagsasalita ka pa rin ng masama hanggang ngayon? Kahit ang tagal mo nang nagsasabing Christian. Kasi hindi naman kagad-agad maano yan. Baka hanggang kamatayan mo, hindi mo pa maisusuko yan. Ganyan ang problema sa Corinth. Prostitution kasi, ang very wealthy ang Corinth. Kasi kaya, we can assume na ang daming kasalanan na pinaggagawa ang mga tao doon. Grabe. So, nung nagkaroon ng iglesia, may mga kasalanan din sa iglesia. Mhm. Just like one is isang membro ng iglesia, kabit niya yung mother, stepmother niya. Yun yung sabi ni Pablo. Ganun. Nabasa niyo ba yan? Hindi. Bakit wala nagsalita? Amen. Kasi evil yun. Kaya nga, ang most carnal sa buong Europe, okay, Ay. at in the Bible na naging church is the Corinth Church. Oh, At okay. doon, yung may babasahin ako ngayon sa inyo dito sa 1 Corinthians. Ito yung 1 Corinthians, sinulat ni Apostol Pablo sa Macedonia. Hindi naman siya pwedeng magsulat para sa Corinto pag nasa Corinto siya eh. That means nung nakaalis na siya sa Corinth, okay? Nung nasa Macedonia siya, ang sinasabi niya is sectarianism is sin. Ang dami niyang isinulat, rebuking the problem of the church doon. Kasi carnal nga yung church. Ibig sabihin, pag dumating si Kristo at nag-rapture, hindi makukuha yung Corinth church. Sayang naman yung itinatag nila doon. Sayang yung mga pagpapagal, yung mga pagluluha-luha ng mga nag-i-intercession doon, nagdudugo na ilong nila sa kapipray. Hindi pala sila ligtas. Bakit? Maraming mga kasalanan sa loob ng church. Shall you say ganun ba? Ganon ba? Oo, ganun yun. Kahit saan Wala ka church kaming alam. magpunta, walang perfectong church, kaya huwag kang naghahanap ng Alright. church mo. Ang hanapin mo si Kristo sa buhay mo. Amen. Ang dami mga Christian, aalis ng church, lilipat sa iba, alis na naman, dahil hindi may nagustuhan, lilipat sa iba. Ang problema mo, sarili mo. Hindi yung church mo. Nandadamay ka pa ng iba. Amen. Hindi ka na nahiya. Shall you say, sorry Lord? Sorry, Lord. Sorry, Okay, God. tumawa muna tayo. Ayun, walang perfect